Yes, magandang umaga po muli sa ating lahat. Ako ay nagpapasalamat sa ating, praise and thank the Lord na binigyan niya muli ako ng opportunity para mag-share ng kanyang salita. At ang tema nga natin sa araw na ito ay about sa commitment. At ano ba ang synonym ng commitment? Ang commitment ay ito yung dedication, obligation, pledge, promise, and devotion. Pero in biblical view, commitment is an all-encompassing, steadfast devotion to God and His will, often involving self-denial, sacrifice, and action. It implies a covenantal partnership where one pledges unwavering loyalty, trust God's sovereignty, and acts with integrity in relationship. Sabi dito, ito ay sumasaklaw sa isang matatag na debosyon sa Diyos at sa kanyang kalooban. At ito ay kinakailangan ng pagpapakasakit sa sarili, sakripisyo at gawa. Ito ay nagpapahiwatig ng tipanang pakikipag-ugnayan kung saan nangangako ang isang na hindi natitinag na katapatan at yung action or kilos na may integrity sa relasyon. Ibig sabihin ay yung itong mayroong good moral and respeto, kagalang-galang at respeto sa partner mo. Ang ano ko is about yung commitment and relationship. At ang aking title ay yung commitment and relationship. At ang isa sa ang isa sa passage na aking share ay matatagpuan sa Deuteronomy 6 verse 4 to 5. Sabi dito Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And itong passage na ito ay tinuturuan tayo na magmahalin ang Diyos ng buong puso at buong kaluluwa, at saka buong kalakasan. Ito ay isa sa pangunahing utos sa Old Testament na this is the foundational command in the Old Testament representing the heartbeat of faith, requiring total devotion and affection for God. Ibig sabihin ito yung utos na kumakatawan sa malusog na tibok ng ating pananampalataya sa Diyos na nangangailangan ng lubos na debosyon at pagmamahal sa Kanya. Ito din ay nagsisilbing paalaala na mahalin ang Diyos ng buong puso. Ang buong puso, buong kaluluwa at buong lakas, ito ay nagpapahiwatig na wala dapat kahati ang ating Panginoon sa atin. Diba kapag tayo minamahal, ayaw natin na mayroong kahati. Lahat tayo ay gusto. Tayo lamang ang mamahalin. Ganon din ang nais ng Diyos sa ating lahat, na mahalin siya ng buong puso. At ito ay at paano natin maipapakita sa Diyos ang pagmamahal? Siyempre, sa pamamagitan nga ng katapatan, yung sa pagsunod sa Kanya, at yung siyempre yung pagbabasa ng Kanyang mga salita, at pagsasabuhay ng Kanyang mga utos. Kaya naman, itong passage na ito, at ito din naman ay sinuportahan sa New Testament. Diba sinabi ni Mateo sa kanyang aklat sa 22:37, verse 37 na
You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ito yung kung saan ay siya ay tinest ng mga teachers of the law at saka ng Pariseo kung ano ba yung talagang greatest commandment. At ito nga yung sinabi ng ating Panginoon na you shall love the Lord your God. Maliban kasi doon, yun, wala na talaga tayong magagawa. Kung diba, yung ating, ang commitment natin sa Lord ay yung mahalin lang siya ng buong puso at buong kaluluwa. Maliban doon, wala na tayong hinihiling ang ating Panginoon. Kasi pagka mahal mo si Lord, you are willing to sacrifice your life, your time, your talent, your energy para sa Kanya. Kaya, doon lang natin ipapakita na totoo tayong nagmamahal sa ating Panginoon through our commitment to Him. Kaya, yun lang po.